Coach Baldwin is employed in the Philippines. Is subject to Philippine labor laws. DOLE is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law. Coach Tab Baldwin, pinagpapaliwanag ng Department of Labor and Employment sa nangyari sa dalawang basketball player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo. Unauthorized modification sa website ng Senado, iniimbestigahan na. Mga banta sa seguridad sa institusyon na kumakalat sa social media, hindi binabaliwala ayon kay National Capital Region Police Office Chief, Police Major General Anthony Abirin. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Umano'y banta sa seguridad ng Senado mula sa 18 bagmen, itinanggi ng kanilang abogado. Mga abogadong tutulong sa prosekusyon para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, isinapubliko na security issue sa Senado, ikinababahala ng House prosecutors. Siguro maraming assistance na, no? Kailangan talaga namin tulong. We need help. Pagkain and water. Of course, fuel. Siguro papasok na yung mga tanker. Hopefully, medyo makagalaw na. Kalsada papasok sa bayan ng Glan sa lalawigan ng Sarangani maaari ng madaanan. Tulong sa mga apektadong residente, mabilis nang maipararating ayon sa lokal na pamahalaan ng Glan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Mariing itinanggi ng abogado ng 18 dating security aide ni Zaldico na sa kanila galing ang umuugong na security threat sa Senado. Samantala, ipinatatawag sa ombudsman ang isa sa mga miyembro ng 18 bagmen para sa nagpapatuloy na investigasyon. Ito ang balita ni Evan Alvarez. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Pawang kasinungalingan umano ang mga paratang na posibleng may kaugnayan sa 18 bagmen ang umuugong na banta sa seguridad ng Senado. Nadawit ang 18 nang sabihin ni Senator Sherwin Gatchalian na base sa impormasyong ipinaalam sa kanya ng National Bureau of Investigation, may posibilidad na may mga armadong grupo na maaaring manggulo sa Senado. Dahilan kung bakit hinigpitan ng seguridad sa buong Senate complex. Ngunit ayon kay Attorney Levy Baligod, walang katotohanan ang ganitong mga aligasyon dahil matagal na umano silang bina-background check ng iba't ibang intelligence group ng gobyerno at tumatalima rin naman nila sila kapag ipinapatawag sa mga pagdinig sa Senado. Ang gusto ni Matibag siguro na makipagbarilan sa amin, bigyan niya kami ng baril. Di ba? Pero walang ganon. Okay, we are a peaceful people. We do not know violence. We do not know dissidents. Naalarma naman ang palasyo sa posibleng seryosong banta sa kaligtasan ng institusyon. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakabahala dahil si dating Congressman Mike Defensor umano ang nasa likod ng 18 bagmen na hayagan na ring ipinananawagan ang pagpapatalsik sa pwesto ng Pangulo. So ano pa ba ang kanila magiging motibo?
Kung babasahin nyo at titignan nyo ang mga kwento ng 18 Maleta Boys, butas-butas, walang pinanggagalingan, walang basihan, ano pa ba ang motibo dito? Samantala, ipinatawag naman ngayong araw ng Ombudsman si Johnny Buduan, isa sa 18 bagmen para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation ng tanggapan patungkol sa flood control scandal. Kasama ni Buduan si Attorney Baligod para sumalang sa isang question and answer process sa pagitan ng mga investigador ng Ombudsman. Handa rin silang mag-produce ng individual affidavits para sa 18. So that each of the 18 will now share to the Ombudsman investigators everything that they know. Okay. Because in the joint affidavit, we just provided a glimpse just to warrant or trigger an investigation. Okay. Kasi ayaw naman namin iladlad ang bawat isa sa kanila sa publiko. Mas gusto sana namin iladlad ito sa tamang forum. And this is the proper forum. So that's what you meant by tell all. Yes. Sa mensahe ni Assistant Ombudsman at spokesperson Miko Clavano, sinabi nito na 1 o 2 bagmen lamang kada araw ang in-schedule nila sa investigasyon. Tiniyak rin ito na iba-ibang team ng Ombudsman ang naka-assign na magtanong para sa iba't ibang individual na parte ng kanilang investigasyon. Sa darating na June 15 at 16, muling iimbitahan ang iba pang miyembro ng 18 bagmen na umano'y nag-deliver ng mali-malitang pera sa iba't ibang politiko. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Walang kinalaman ang Pangulo sa nangyayaring tensyon sa Senado. Ito ang sagot ng palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang nangyayaring gulo sa Senado ay refleksyon umano ng pamumuno ng administrasyon. Pagbibigay diin ng Malacanang walang katotohanan ang aligasyong ito ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Iginiit ng Malacanang na nananatili ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng West Philippine Sea. Kasunod ito ng natuklasang floating structure ng China sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakarating na sa Pangulo ang nasabing impormasyon at sinabi nitong unahin ang paggamit ng diplomatiko at legal na hakbang sa pagharap sa sitwasyon. Ayon kay Yusek Castro, hindi hahayaan ng Pangulo na mawala sa kontrol ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Hindi po hahayaan ng Pangulo na mangyari po yan. Alam po natin ano ang totoong stance ng Pangulo pagdating sa interes ng mga Pilipino at interes din natin dito sa ating West Philippine Sea. Darating sa Pilipinas si German Federal President Frank-Walter Steinmeier sa susunod na linggo para sa 3 araw na state visit. Makikipagpulong ang German President kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang para talakayin ang mga usaping may kinalaman sa depensa, peace building, maritime cooperation, trade at investment at people-to-people exchange. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa European Union countries. Sa ibang balita, ilang araw na ang nakalipas matapos ang nangyaring trahedya sa mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa isang resort sa Aurora Province. Hanggang ngayon, wala pa ring inilalabas na pahayag ang head coach ng koponan na si Tab Baldwin kaugnay ng insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pero nung nagtitraining ang team, nandun si Coach Tab. Opo. Ando po siya sa... Kasi po, yung grupo ay nando sa dagat.
yung grupo ng team. Kumpirmadong kasama ang head coach ng basketball team ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin sa training ng mga basketball players sa Aurora noong June 8. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Director, Police Colonel Percival Pineda, nasaksihan umano ni Baldwin ang mga aktibidad hanggang sa pagsagip kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nasaan po ba si Coach Tab Baldwin nung naabutan po ng mga investigator nyo? Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa umano nagbibigay ng pahayag ang head coach kaugnay ng insidente maging ang ibang coaching staff. Sabi siya ng chief of police ko, yun na pinapuntahan niya ng investigador at tago. Siyempre, ang immediate na action ng ating police ay makapagbigay ng statement yung part ng coaching staff. Pero yung nga po, dahil nagugulo pa sila, ang pinadala na lang po ay si Reynaldo Jacinto at saka si Dean Castaño. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng PNP ang medical certificate ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinabi pa ni Colonel Pineda na hawak na rin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang closed-circuit television footage sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Yung DVR data video recorder, parang gano'n siya rin eh. Nasa ACG. Kinuha siya ng CIDG kahapon, papadala sa ACG for forensic examination. Ang pamunuan ng pambansang pulisya nakiusap sa mga netizens na hintayin ang resulta ng isinasagawa nilang investigasyon at iwasan ang mga haka-haka sa insidente. Samantala, may binuunang dedicated task force ang National Bureau of Investigation na magsasagawa ng malalimang pag-iimbestiga sa insidente. Sa pahayag na inilabas ng NBI, nakasaad na susuriin nila ang lahat ng anggulo na makatutulong sa paglutas sa kaso. Dagdag pa ng ahensya, bagamat sinabi at iginagalang nila ang ulat ng Aurora Police na walang foul play sa pagkamatay ng 2 student athletes, hindi nila natatapos doon ang kanilang tungkulin na mag-imbestiga ng bukod at nakabatay sa ebidensya. Nais din ng NBI na maging malinaw sa isang punto na ang kanilang gagawing pagtatanong ay hindi nakadirekta sa anumang institusyon dahil sa pangalan o katayuan nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na marinig ang paliwanag ni Ateneo basketball coach Tab Baldwin patungkol sa pagkalunod ng 2 atleta nito na nauwi sa kanilang kamatayan. Ipinag-utos na rin ng palasyo na imbestigahan ang insidente. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, kailan pinaharap sa tanggapan ng DOLE si Coach Tab? Magandang gabi, June. Ayon nga kay Labor Secretary Francis Tolentino, sa June 15, araw ng Lunes nga nila ang schedule para dumating nga sa tanggapan ng DOLE itong ang si Coach Thomas Anthony o Tab Baldwin upang magbigay ng kanyang pahayaga sa naturang insidente. Ipinatatawag ng Department of Labor and Employment ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, kailangang humarap ang American-New Zealand basketball coach. Kailangan pumunta po sa harap ko si Coach Baldwin sa Lunes alas 10 ng umaga, personally to show his valid and current alien employment permit issued by this department, authorizing him to serve as head coach of the Ateneo de Manila University men's basketball team. Number 2, proof that the AEP covers the full scope of his coaching and supervisory activities, including off-campus training activities such as the team building exercise in Aurora. Sinabi pa ng Labor Chief na dapat maipaliwanag nito ang buong nangyari noong June 8, 2026 kung kailan nasawi ang 2 player. Binigyang diin ni Secretary Tolentino na walang sinumang dayuhan na nagtatrabaho sa Pilipinas ang above the law, anuman ang kanyang estado sa lipunan. Coach Baldwin is employed in the Philippines. He is subject to Philippine labor laws. DOLE is simply,
or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law. Babala ng DOLE, sakaling mapatunayang may mga naging kapabayaan o paglabag na nagresulta sa nangyari kina Baterbonia at Adili, maaaring kanselahin ang permit nito na makapagtrabaho sa Pilipinas at posibleng maharap sa deportation. Maging ang universidad kung saan nagtatrabaho si Baldwin ay maaari ring maharap sa kaparusahan. Samantala, sa burol ng isa sa mga nasawing atleta sa isang funeral home sa Quezon City, patuloy ang pagdating ng ilang kaanak, kaibigan at iba pang nais makiramay sa pamilya Baterbonia. Isa na rito si Jesse Evangelio, ang dating coach ni Rene sa Ateneo de Davao. Kwento niya, walang naging problema at kaaway na player si Rene noong ito ay kanyang nakasama. Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsisorry, sobrang humble. Kahit ang dami niya nang na-achieve na achievements sa basketball, pero sobrang humble, wala kang makita na yabang. Sobrang bait. Kabilang sa mga personalidad na dumalaw ay sina Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, Senator Robin Hood Padilla at Senator Bam Aquino. Sa pahayag ni Senator Padilla, may inihahanda siyang Senate resolution upang magsagawa ng investigasyon para malaman ang nangyari sa insidente at matukoy ang mga kinakailangang karagdagang batas upang mapalakas ang proteksyon sa mga estudyante sa ginagawang school activity. Kaugnay nito ay may direktiba naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agency para magsagawa ng agarang investigasyon sa nangyaring insidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay upang mabigyan linaw ang publiko sa kung ano ang totoong nangyari sa pagkasawi ng dalawang basketball players. Sa naturang issue, may mga lumulutang na espekulasyon na may nangyari umanong hazing habang nagte-training ang mga ito sa isang beach resort sa Dipacolao, Aurora noong June 8. So kailangan po talaga ng agarang pag-iimbestiga dito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon. June sa ngayon ay patuloy yung pagdating ng mga kaibigan at mga kamag-anak nga nito ni Rene Baterbonia at ngayong alas 6 naman ng gabi meron gaganapin na necrological service dito nga sa funeral homes kung saan nakalagak itong labi ni Baterbonia at posible rin na pagkatapos ito mamayang gabi o bukas na ng madaling araw ay dadalhin na ang kanyang labi sa Davao City bago naman ito dalhin sa Agusan del Sur. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo patungo sa bansang Russia. Ito ay upang pangunahan ang gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Layunin din ang pagbisita ng Pangulo na mapalakas ang kooperasyon hindi lamang ng ASEAN kundi maging ng Pilipinas at Russia. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ayon po sa DFA, magtutungo ang Pangulo sa Kazan, Russia mula Hunyo 17 hanggang 18 upang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Biyaheng Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang working visit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangungunahan ni PBBM, ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Pangunahing tatalakayin rito ang pagpapatatag ng relasyon ng ASEAN at Russia. Ang Russia ay isang ASEAN Dialogue Partner at bilang ASEAN Chair, ang Pilipinas, pangungunahan natin ang pagsusuri sa naging takbo ng ating kooperasyon at relasyon sa Russia. Kasama na rin dito ang pagtatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN. Sa pahayag ng Russian Foreign Ministry,
Tatalakayin ng mga pinuno ng mga delegasyon ang mga usapin hinggil sa pagpapalalim ng praktikal na kooperasyon sa pagitan ng Russia at ASEAN. Ilalatag dito ang mga hakbang upang higit pang maisulong ang ugnayan ng Russia at ASEAN sa malapit na hinaharap sa larangan ng politika, ekonomiya at pakikipagtulungan. Bago ang magaganap na summit, idadaos ang Russia-ASEAN Business Forum na may pangunahing layon na isulong ang kalakalan at pamumuhunan ng dalawang panig. Ayon kay Yusek Castro, may interes rin ng Pilipinas na talakayin sa Russia ang ukol sa supply ng enerhiya. Actually, I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the ambassador of Russia to the Philippines. Wala pang detalye sa ngayon kung makakaharap ni Pangulong Marcos sa isang bilateral meeting si Russian President Vladimir Putin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinaalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Aatake na muli ang Amerika sa mga key facilities ng Iran alinsunod sa utos ni United States President Donald Trump. Sinabi naman ni US Department of War Secretary Pete Hegseth, hindi ito nangangahulugan ng bagong simula ng giyera sa gitnang silangan, kundi nais lamang nilang magpaabot ng mahalagang mensahe sa Iran. Ito ang balita ni Noel Poliarco. CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Hayagan at direktang inianunsyo ni United States Secretary of War Pete Hegseth na aatakihin nila ang Iran anumang oras ngayong gabi, June 11, oras sa Amerika. Kaugnay pa rin ito ng pagganti ng Amerika kasunod ng pagpapabagsak sa isang eroplano ng US sa Strait of Hormuz. Nais rin ng Amerika na i-pressure na rin ang Iran na lumagda sa kasunduan dahil ayon kay US President Donald Trump ay matagal na itong nakabinbin. We'll see what happens, but we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. Paliwanag naman ni Secretary Hegseth, wala silang intensyon na muling magsimula ng giyera sa kanilang gagawin, pero tiniyak nito kung ano-ano ang kanilang pupuntiryahin. Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. Sa unang pag-atake ng US, isa sa tinamaan ay ang water facility ng Iran sa Sirik. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei, dalawa sa reservoir nito ang nasira kung saan katumbas ng 2,500 cubic meters ng tubig ang mawawala. Aniya, 20,000 residente sa Hormozgan ang apektado ngayon dahil sa pagkasira. Mariin itong iginiit na ang ginawa ng US ay paglabag sa karapatan ng mga sibilyan sa Iran at dapat itong panagutan ng Amerika. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, isang karuwagan ang puntiryahin ang mga pasilidad na nagsisilbing kabuhayan ng mga sibilyan. Naninindigan ito na mananatili silang matatag sa pagharap sa lahat ng ginagawang panggigipit sa kanila. Kaugnay nito, isang video ang inilabas ng CENTCOM mula sa USS Michael Murphy kung saan 5 Tomahawk cruise missiles ang pinakawalan nito. Target ang ilang installation ng Islamic Revolutionary Guard sa Minab, Sirik at Bandar Abbas. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang ipinasara ng Kuwait ang airspace nito kasunod ng pag-atake ng Iran.
Ayon sa kalatas ng Kuwait Civil Aviation Directorate, pansamantalang ililipat ang commercial flights sa ibang paliparan sa rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Samantala, naglabas ng ilang larawan ang Ministry of Interior ng bansang Bahrain kaugnay ng pag-atake. Ilang sasakyan sa Hamad City at Manama ang nasunog habang isang 11-year-old na batang babae ang isinugod sa ospital dahil sa tinamong injury. Pinayuhan ng ahensya ang mga residente na magbantay at manatili sa ligtas na lugar. Ibinunyag ni United States President Donald Trump na milyong bariles ng langis na sa mga barkong nahaharang nila ang nakuha na ng Amerika. Bahagi ito ng isang lihim na utos na kanyang ipinagagawa sa tropa ng Amerika sa blockade nito sa Iranian ports. Ito ang balita ni James Bontuyan. You know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar. Isang sikretong misyon ang inihayag ni United States President Donald Trump laban sa Iran. Sa harap ng US media, sinabi nito na inutusan niya ang US military na kumuha ng Iranian oil sa mga barkong naka-embargo sa karagatan mula sa ginagawang blockade ng Amerika. Ayon sa US leader, milyong bariles ng langis ang kinukuha ng Amerika kada araw. Pinili niyang gawing lihim ang operasyon kung hindi lang natuklasan ng Iran. Nito lamang Martes, aniya 22 barko ng langis ang naharang ng US. I'm just announcing today for the first time. But we've been taking out millions of barrels of oil. Millions of barrels. Every night, took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. Tugon ito ni Trump sa tanong ng media kung hindi ba ito nababahala sa mataas na inflation sa US at sa mataas pa ring presyo ng langis. Aniya, hindi siya nababahala dahil inaasahan niyang bababa ang presyo ng langis lalo na ng oras na matapos na ang problema nila sa Iran at malagdaan na ang inaalok nilang kasunduan. That's the people we're dealing with now. And I think they're going to want to make a deal, but we're going to find out. Inflation to come down between now and November. When the war's over? Yes. It's coming down. I know you can't. It's going to come down like a rock. When it's over, you will see oil drop to where it was before. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagharang ng US blockade sa Iranian ports. Sa huling ulat ng US Central Command, isang Palau flag motor tanker na Set Bello ang pinahinto nito sa Gulf of Oman sa pamamagitan ng airstrike matapos itong tumangging mag-redirect o bumalik. Ayon sa CENTCOM, aabot na sa 134 vessels ang pinatigil ng US sa Gulf of Oman habang 42 naman ang pinayagan nitong makapaglayag dahil sa humanitarian grounds. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaugnay ng pag-atake ng Amerika, isinara ng Iran Islamic Revolutionary Government ang Strait of Hormuz. Sa pahayag ng Iranian media, lahat ng uri ng barko ay hindi maaaring makadaan sa strait kahit pa oil tankers at commercial ships. Ang lahat ng magtatangkang dumaan ay ituturing nitong target. Samantala, itinanggi naman ng Amerika na sarado ang strait at sinabing malaya ang paglalayag ng mga barko doon. Sa ngayon, ayon sa ulat, nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang puwersa sa Strait of Hormuz. Sa ibang balita, opisyal ng pinalaya si dating Thailand Prime Minister Thaksin Shinawatra sa bisa ng Royal Pardon. Ayon sa Department of Corrections ng Thailand, una nang pinalaya si Thaksin sa bisa ng parole noong nakaraang buwan. Ngunit kinailangan pa rin nitong magsuot ng electronic monitoring device.
Ngayong araw ay tinanggal na ang kanyang monitoring bracelet, kaya ganap na itong malaya kahit palumipad sa ibang bansa. Si Thaksin ang Prime Minister nang magdeklara ng kudeta ang military junta ng Thailand dahilan upang siya ay mag-self-exile ng 15 taon. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delphine. Magandang gabi. Kasalukuyang hindi ma-access ngayong araw at sumasailalim sa maintenance ang opisyal na website ng Senado. Kasunod ito ng ulat ng di umano'y hacking ng isang grupo sa website ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Jed Neresina. Napasok ng hackers ang website ng Senado sa gitna ng mga ulat na may pagbabanta sa seguridad ng institusyon. Kabilang sa mga post na nailathala noong June 10 at June 11 ay mga mensaheng naglalaman ng mga pangalang Angelica at Ashley, kasamang isa na nagsasabing your system has been tralalelo tralala na may kasama pang link ng isang Facebook profile. Base sa inilabas na pahayag ng Senado, agad nagpatupad ng security protocols ang kanilang technical team upang makontrol ang problema. Sinimulan na rin ng Electronic Data Processing Management Information System o EDPMIS Bureau ang investigasyon upang malaman ang sanhi nito. Hanggang alas 3:30 ng hapon, nananatiling under maintenance ang senate.gov.ph. Isang grupo na nagpakilalang DulSec-PH ang umako sa di umano'y defacing ng Senate website. Ayon sa grupo, minomonitor nila ang mga nangyayari sa gobyerno at humihingi sila ng transparency and accountability mula sa mga opisyal nito. Gayunpaman, batay sa paunang pagsusuri ng EDPMIS Bureau, wala namang indikasyon na may nakompromisong confidential o sensitibong impormasyon sa nasabing website. Ngunit dahil sa nangyari, magpapatupad sila ng karagdagang security measures upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Kaugnay nito, ang Department of Information and Communications Technology o DICT ay nakikipagtulungan na rin sa Senado, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at iba pang law enforcement agencies. Ayon sa ahensya, kasalukuyan ang pagsasagawa ng forensic analysis upang matukoy ang pinagmulan ng insidente at makilala na rin ang mga nasa likod ng banta. Tiniyak naman ng DICT na mahaharap sa kaukulang parusa at kasong legal ang mga salarin sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175. Samantala, hindi pa rin inaalis hanggang ngayong araw, June 11, ang police deployment sa labas ng Senado at bukod sa mga tauhan ng Philippine National Police, nakahanda na rin ang metal barrier sa palibot ng lugar. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin, hindi ipinagsasawalang bahala ng NCRPO ang impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI ukol sa banta sa seguridad sa institusyon. We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo. Ayon sa NCRPO Chief, handa silang mag-deploy ng karagdagang mga tauhan kung kakailanganin sa lugar dahil may mga pulis naman sila na handang ilipat bilang backup. Of course, hindi natin sinasawalang bahala yung mga ganung report. And with that report, nag-adjust tayo ng deployment natin. Mas maganda po yung palagi tayong nakahanda kaysa yung bigla tayong mabubulagan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target na muling payagan ang commercial flight sa General Santos City Airport sa Lunes, June 15. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nakapasa na sa inspeksyon ang structural integrity ng paliparan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, sa ngayon po, in-extend natin kasi ngayon ang deadline ng notice to airman na in-issue. In-extend natin yan hanggang Sunday, 14 of this month.
Mananatiling sarado ang General Santos International Airport sa operasyon ng commercial flights. Ito ang inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos maapektuhan ng paliparan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kasunod ito ng pagpapalawig ng CAAP sa Notice to Airmen o NOTAM sa Jensan Airport mula kahapon hanggang alas 6 ng gabi ng Linggo, June 14. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, kailangan pa ng ilan pang panahon para makumpuni muli ang mga nasirang bahagi ng pasilidad. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko kapag naibalik na ang operasyon ng commercial flights sa Jensan Airport. Kaya yung mismong passenger terminal building, nilinis na yan at inaayos na ngayon para at least hopefully by Monday magsimula na yung normal operation ng commercial flight. Ayon sa CAAP, hamon sa pagkukumpuni ng Jensan Airport, ang nararamdaman pa ring lindol sa lungsod. Kung meron pang mga mangyayaring mga aftershock na malakas, baka may madamage din. But sa target naman natin, nakita natin aabot doon sa deadline na binigay ng ating Kadima Banoy Lopez na 1 week. Sa taya ng CAAP, umabot ng 150 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa passenger terminal building ng Jensan Airport. Bagaman wala naman anilang nakitang malubang sira sa pangunahing estruktura ng naturang gusali ng paliparan. Yung structural integrity as according to sa mga structural engineer, maayos naman. Kaya binaliktad mismo doon sa passenger area na yon yung mga facilities ng mga airlines at nagkausap na at tuloy-tuloy na yung operations natin by hopefully by Monday. Pansamantala, tanging mga flight ng pamahalaan, militar at humanitarian missions lamang ang pinapayagang gumamit ng paliparan. Pinapayuhan ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa rebooking, refund o iba pang opsyon sa biyahe. Maaari ring gamitin ng ilang pasahero ang Davao Airport bilang alternatibong paliparan habang sarado pa ang Jensan Airport sa commercial operations. Kaugnay nito, ayon sa Department of Transportation, nagsimula ng bumiyahe ang mga bus mula sa Davao International Airport patungang General Santos Airport at pabalik. Ito ay upang maserbisyuhan ang mga pasahero na apektado ng tigil operasyon ng General Santos Airport. Ang mga bus mula sa Davao Airport patungang Jensan Airport ay bumabiyahe mula 8:30 a.m. hanggang 11:30 p.m. Habang ang mga bus na nanggagaling sa Jensan Airport patungang Davao Airport ay bumabiyahe mula 5 a.m. hanggang 8 p.m. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Madadaanan na ang Kapatad Road papasok sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Glan, Sarangani. Dahil dito, mas mabilis na ang paghahatid ng tulong para sa mga residenteng apektado ng nangyaring lindol sa lalawigan. Mula sa Malapatan, Sarangani, ito ang balita ni Alan Manansala live. Magandang gabi, Alan. Ngayong bukas na ang kalsada, may mga dumating na bang mga tulong ngayon dyan sa Bayan ng Glan? June, magandang gabi. Kanina nga ay nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa lawigan ng Sarangani. Gayunman, tuloy-tuloy ang naging biyahe, lalong-lalo na doon sa mga naghahatid ng tulong. At nakita natin, June, kahit maging itong mga private individuals ay namamahagi na rin ng tulong sa ating mga kababayan. At syempre, nangunguna pa rin dyan ang mga iba't ibang government agency na nagpapahatid at nagbibigay ng tulong para sa mga kababayan apektado ng malakas na lindol dito sa Mindanao. Mas mapapadali na ngayon na maipasok sa Glan, Sarangani ang tulong para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol na naranasan sa Mindanao nitong Lunes. Natapos na kasi ang ginawang clearing operation sa mga gumuhong lupa sa Kapatan Road patungong poblasyon na nagpahirap at nagdelay sa tulong sa Glan. Gayunman, sinabi ni Mayor James Yap Sr. na kailangan pa rin ng pagkain,
tubig inumin, gatas para sa mga batang lumikas at mga gamot para sa mga nasugatan dahil sa lindol. Gasolina naman para sa mga heavy equipment na ginagamit pa rin sa clearing operations sa mga gumuhong lupa sa kalsada. Maraming assistance na, no? Kailangan talaga namin tulong. We need help. Pagkain and water. Of course, fuel. Siguro papasok na yung mga tanker. Hopefully, medyo makagalaw na. Sinang-ayunan naman ito ni Mang Maximo Tilabor ng Barangay Kapatan. Sa akin ay kung may bigas, may yung lahat na kailangan pangpagawa ng bahay. Kanina isang chopper ulit ang lumapag sa Glan. Sakay naman ito ang additional manpower ng Office of Civil Defense Caraga Region para sa patuloy na pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDNA sa Glan. May kasama ding IT experts para sa mabilis na pagbabalik sa network signal at internet na magpapabilis ng ulat mula bayan going to province up to regional offices. Malaking tulong din ang charging station na inilagay malapit sa munisipyo. Nag-offer naman ang Department of Public Works and Highways ng heavy equipment para magamit sa clearing operation sa ilan pang kalsada na natabunan ng mga gumuhong lupa na nagpa-isolate sa ilan pang barangay ng Glan. Yun kanina nga ay kasama ng local government unit ang DPWH, ang Department of Public Works and Highways para magsagawa ng inspection dito sa isa pang kalsada na gumuho pa rin ang malaking bahagi ng lupa na bagay na nagpa-isolate sa 7 barangay ng Glan kung saan inamin ng lokal na pamahalaan ng Glan na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naaabutan ng tulong. June. Sabi mo kanina, Alan, pumapasok na rin yung mga pribadong organisasyon na tumutulong diyan. Papaano ba ang coordination diyan? Kasi halimbawa, pupunta ba sila sa Office of the Mayor? Kasi baka magka-doble-doble nga naman yung nabigyan ng tulong. Yun, base sa naging obserbasyon natin kanina, direktang ibinibigay ng mga private individuals ang kanilang tulong na ipinamamahagi sa mga apektadong residente. Ganun pa man yun, hindi pa natin nakakausap ang local government officials at local government unit ng Glan kung meron ba silang ibinigay na instruction sa mga individual na ibig na magpaabot ng tulong. Nasabi mo rin kanina na may pag-ulang nangyari. Hanggang ngayon ba meron pag-ulan o ano yung weather dyan? Magiging forecast dyan, Alan, kasi magiging delikado yan sa mga dumaraan, lalo na doon sa nakaranas na nga ng mga landslides. Bandang alas 5 ng hapon, June, tumigil na ang pag-ulan dito sa Sarangani. Gayunpaman, patuloy tayong nakaantabay at dahil nga kapag nagsusungit ang panahon, bagay na magpapabagal din ito sa rehabilitasyon na ginagawa dito sa bayan ng Glan, Sarangani. Kanina naobserbahan din natin, June, ang pagkilos ng South Cotabato Electric Cooperative kung saan ay inaasikaso na ang power restoration para sa ilang mga kawad at poste ng kuryente na nasira dahil na rin sa malakas na lindol, June. Maraming salamat, Alan Manansala. Magpapatupad ng 14 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Hunyo. Bunsod ito ng pagtaas ng generation charge kasunod ng pagnipis ng supply ng kuryente. Nangangahulugan na madadagdagan ng 30 pesos ang babayaran ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. 45 pesos sa 300 kilowatt-hour, 60 pesos sa 400 kilowatt-hour at 74 pesos sa 500 kilowatt-hour. Inaasahan naman ng Meralco na maaaring mabawasan ang consumption ng kuryente dahil sa pagpasok ng tag-ulan at mas malamig na klima. Mararamdaman naman natin na medyo gumaganda na yung klima as far as
temperature levels are concerned. So, dito, there is the possibility na because of consumption, mas magiging soft ang bills ng customers for the July billing period. Pinadalhan na ng sabpina ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang head coaches ng basketball team ng Ateneo de Manila University. Pumiling na rin ang pulisya ng lookout bulletin order sa Bureau of Immigration laban sa ilang individual. Ito ang balita ni Lea Ilagan live. Lea, ano ang nais na matukoy ng CIDG sa pagsasagawa ng investigasyon? Magandang gabi sa iyo, June. Nais na matukoy ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung sino-sino ang mayroong criminal liabilities sa nangyaring trahedya dyan sa Aurora. Kaya naman, June, walang sasantuhin daw ang Philippine National Police CIDG sa ginagawang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang basketball athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, titiyakin nilang magiging airtight ang kasong isasampa laban sa mga mapatutunayang may pananagutan sa nangyari. Sa ngayon, nasa mahigit 20 individual na ang pinadalhan ng sabpina ng CIDG para magbigay linaw sa insidente, kabilang ang head coach ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin, gayon din ang iba pang miyembro ng coaching staff at mga players. Kasama din sa ipinapatawag ay ang ilang opisyal o local government unit ng Pakulaw Aurora, may-ari ng resort at maging ang driver ng sinakyang bus ng mga ito. We have several persons of interest. We have issued subpoenas to several individuals, including yung mga players na kasama doon sa Aurora during that fateful day. We have already established the timeline nung activity when they arrived, starting from when they left Ateneo on June 4, together with coach, starting when Rene traveled from Davao to Ateneo de Manila until the fateful incident on June 8. Kinumpirma rin ni Major General Morico na mayroon na silang persons of interest sa insidente. They are the school authorities that were together with the team. Sila po yung nagdala doon sa Aurora. Several. Not less than 3. The activity won't happen without yung controlling na ano. And he is the one who is in control kung bakit lumabas yung why it ended that way. Kaugnay nito, hiniling na rin ng CIDG sa Department of Justice na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin ang ilan sa mga ito. Not only one. Ateneo is Ateneo. May mga pera po yung mga ano dyan. They have the capability to travel abroad. Bukod sa mga kasalukuyang players at coaches, iimbitahin din daw ng CIDG ang mga dating manlalaro ng Ateneo bilang mga resource persons sa tinatawag nilang team building. We will see kung if it's team building activity really. Because there are also allegations coming from past athletes na kinakatakutan nila ang pagpunta sa Aurora. June, ang mga pinadalhan ng sabpina ng CIDG na nasa mahigit 20 ay binigyan lamang ng hanggang Lunes para magtungo sa CIDG office. June? Maraming salamat, Lea Ilagan. Magsasagawa ng fact-finding inquiry ang Board of Trustees ng Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkalunod ni na student-athlete Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa inilabas na pahayag ng universidad, sinabi nito na magsasagawa sila ng review ng kanilang athletic protocols at interview sa mga individual na kasama ng mangyari ang insidente.
Samantala, nakalive ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Thomas Anthony Tab Baldwin at team manager Christopher Kimpo habang isinasagawa ang inquiry. Sinabi rin ng universidad na hiniling nila mismo kay Coach Tab na iwasan ang pagbibigay ng pahayag habang isinasagawa ang investigasyon. Dagdag pa nito na ang pananahimik ni Baldwin ay hindi dapat ipakahulugan bilang pagkasawalang bahala sa insidente. Dalawang pasyente ang binigyan ng transport assistance ng UNTV News and Rescue sa Camarines Norte at sa Leyte. Isang karpentero na nagtamo ng injury sa ulo matapos mahulog sa kinukumpuning bubong ang inalalaya ng team pauwi sa kanilang bahay matapos itong magamot. Samantala, isang ginang ang inihatid ng team sa ospital para naman sa follow-up check-up ng kanyang tinamong sugat. Ito ang balita ni Lisel Nael. Nahulog po siya dun sa ginagawang bahay ko dun. Pagkahulog po niya, yung pag-angat namin ng dugong niya. Isir po. Hanggang pagbiyahe po namin, ginagain namin para hindi magana. Humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team ang manugang ng 58 anyos sa tatay upang masundo ang pasyente sa ospital at maihatid ito sa kanilang bahay. Sinundo ng team ang pasyente sa Bicol Medical Center upang hindi na mahirapan sa biyahe ang kanilang ama na nagpapagaling pa mula sa tinamong injury sa ulo. Pagdating ng team, normal naman ang mga vital signs ng pasyente maliban sa bahagyang pagkahilo nito. Napag-alam ang isang karpentero at minsan ay mangingisda ang pasyente. Ayon sa mga anak ng pasyente, bandang alas 3 ng hapon noong June 3, 2026, nagkukumpuni ng bubong ang kanilang ama nang hindi sinasadyang maapakan ng isang marupok na kahoy at mahulog sa sahig. Dahil dito, tumama ang kanyang ulo sa isang matigas na bagay na nagdulot ng pagdurugo at pagkawala nito ng malay. Agad naman siyang nabigyan ng paunang lunas ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbabalot ng tela sa kanyang ulo bago dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Ni-refer naman po sila sa Provincial Hospital ng Camarines Norte. Na-CT scan naman daw po ang kanilang tatay sa provincial, pero wala pong neurologist na titingin, kaya po ni-refer din po sila ng Provincial Hospital sa Bicol Medical Center sa Naga. Sa Bicol Medical Center na nanatili ng halos 1 linggo ang pasyente. Habang nasa biyahe ay binabantayan ng team ang vital signs ng pasyente. Matapos ang 3 oras na biyahe mula sa BMC, maayos at ligtas na naihatid ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa kanilang tahanan sa Paracale, Camarines Norte kasama ang kanyang mga anak. Mula sa makitid na eskinita papasok sa tinitirhan ng 44 anyos na ginang, sinundo ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente. Bali, kagabi pa lang po, kinuha po namin yung pasyente papunta po sa Tacloban. Galing pong Yabong Samar. Kasi naka-schedule po siya para sa follow-up check-up tapos sa paglilinis po ng sugat. 3 oras sa biyahe ang tinahak ng UNTV News and Rescue mula Jabong Samar patungong Eastern Visayas Medical Center o EVMC sa Tacloban City upang tugunan ang hiling na maihatid sa ospital ang ginang para sa kanyang follow-up check-up. Dahil hindi makatayo ang pasyente, minarapat ng team na gamitan ito ng scoop stretcher upang mailabas mula sa kanilang tahanan at maisakay sa rescue van kung saan isinagawa ang unang assessment sa kanyang kalagayan. Meron na hihilo. Waray neck pain. Hindi na ko korean yung minawasis. Hindi man nadudungan na nasusuka. Marimolo na din. Dito na diretso. Bali, habang biyahe po kami papuntang Tacloban, na check naman po namin yung vital signs ng pasyente. Bali, normal naman po lahat hanggang makarating po kami sa ospital. Normal naman po lahat ng vital signs ng pasyente.
Ayon sa pasyente, ang kanyang sugat ay mula sa bedsore na hindi tuluyang gumagaling dahil sa palagi nitong pagkakaupo. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ligtas na naihatid ang ginang sa Eastern Visayas Medical Center at matapos maisagawa ang kanyang check-up, maayos din itong naihatid pa uwi sa kanilang tahanan sa Jabong, Samar. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng medical practitioners sa iba't ibang lugar sa General Santos City upang tugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Mula sa General Santos City, ito ang balita ni Myra Escaro live. Myra, anong lugar dyan sa Gensan ang pangunahing tinututukan ng LGU sa paghahatid ng serbisyong medikal? Yes, June. Kanina ay nagsagawa ng emergency health response ang city government ng General Santos City sa barangay Carcon, General Santos City para sa mga pamilyadong apekto ng lindol. Katuwang ang City Health Office or CHO para matiyak ang paghahatid ng mahahalagang serbisyong pangkalusugan at emergency medical assistance sa mga naapektuhang komunidad. Nag-deploy ng 17 na doktor, 54 na nurses at mahigit 200 health support personnel sa buong lungsod. Naging bahagi rin ang UNTV News and Rescue Team sa pagmonitor ng vital signs ng mga residente. Itinalaga ang mga medical team sa mga evacuation center. Nagsagawa ng health assessment, nagbigay ng lunas sa mga apektadong residente at minonitor ang kalagayan ng public health sa mga lugar na naapektuhan ng sakuna. Pagprotekta sa kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan ang focus ngayon ng city government. Sa pamagitan ng tuloy-tuloy na serbisyo, mahahakbang pag-iwas sa sakit at koordinasyon sa mga partner agencies habang patuloy ang recovery efforts ng General Santos City. Samantala, natagpuan na rin ang isang missing person sa Barangay San Jose. Sa ngayon ay hinahanap pa ng mga otoridad ang isa pang missing person sa resort dito sa Gensan. Umabot na sa 18 ang naitalang nasawi sa syudad. Ang BIP General Santos City kasama ang GSC Office of the Building Officials or OBO ay nagsasagawa naman ng building rapid assessment sa mga gusali sa lungsod. As to structural damage na nangyari sa ating lungsod to date, kasi nagsimula sila nung Martes, Miyerkules at saka nung ngayon patuloy sila sa kanilang ginagawang pag-a-assess ng ating mga gusali, ang Office of the Building Official at ang ating City Engineering Office. As of yesterday, ang kanilang naitala ay 73 na gusali ang merong somehow partially Ang mga apektadong residente ay pansamantalang nanunuluyan sa itinalagang lugar ng pamahalaan. As to evacuation center, kasi ang ating mga barangay ay meron namang itinalagang mga open spaces. May mga open spaces ang ating barangay.
Kanina ay nag-ocular sa evacuation area ang ilang senador at nangakong magbibigay ng ayuda sa mga apektado. Yan muna ang update mula rito sa General Santos City. Balik sa inyo dyan sa studio, June. Maraming salamat, Myra Escaro. Ipinakilala na sa publiko ang ilan sa private lawyers na tutulong sa prosekusyon para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ng mga itong nakatanggap sila ng instructions mula sa kanino man kaugnay ng impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Coz. We are confident about the private prosecutors who are helping us, no? Kasi kilala silang magagaling na abogado. Kung tawagin natin, mga abogado de Campanilla. And we are really grateful na because of their prominence, nakaka-uplift ng confidence. Isang linggo bago ang pre-trial conference para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, 10 abogado na makakatulong ng House Prosecution Team ang pinangalanan sa publiko. Unang batch pa lang ito sa umano'y overwhelming na bilang ng mga abogadong nais magbigay ng legal na serbisyo. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, pro bono o walang bayad ang tulong ng mga abogadong ito na mag-a-assist sa public prosecutors sa research, paghahanda ng mga pleading at iba pa. Definitely, kailangan po namin ang tulong ng mga private prosecutors because they are the people specialized in litigation. Kabilang sa 4 na abogado mula sa PECA Bar Law, sina Attorneys Marfort Fua, Erwin Matib, Justin Ann Lamarca at James Brian Ibrahim Ali. Ang abogadong si Fua ay dating Assistant Presidential Legal Counsel ng PBBM Administration sa ilalim ng pumanaw na Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Si Enrile na dati ring Senate President, ang founder ng PECA Bar Law. Itinanggi naman ni Attorney Fua na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang Malacanang sa pagtulong ng law firm sa House Prosecution Panel. It is the House who enlisted our support, not the President, no? Or not anyone of the first family. So, I mean, we cannot hide our identity. So, but now we are here together with a common cause. So, as I've said, this is just any other regular case handled by the firm. It's nothing special. So, it is just a purely professional engagement. Ang pagpili po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 House prosecutors. It is us who decide kung sino ang tutulong sa amin na private prosecutors. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone. Kabilang naman sa private prosecutors mula sa Kapunan and Castillo Law, ang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Diana Melissa Lorenzo Singian, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. I think in my 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time. And this is where I think very serious legal issues are concerned because they constitute articles of impeachment against a very high official. And that is why I've committed my time and my law firm's time to assisting the public prosecutors here in their very worthwhile cause, which is the issue of public accountability. Galing naman sa Sapayan Lim Alvarez Ligutan o sa legal law si Attorney Amando Vergil Ligutan. Aminado naman ang isa sa 10 ipinakilalang private prosecutors na may pangamba rin silang nararamdaman kaugnay ng napipintong paglilitis kay VP Duterte. I'll be very honest, we're private individuals. We're not even media savvy. Definitely we're scared. We're worried about what will come after this. But I guess given the seriousness of the job or the task ahead, nakakatakot pero hindi kami pwedeng maduwag. So itutuloy namin to. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang House Prosecution Panel sa isyu ng seguridad sa Senado. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ng armed threat sa gusali ng kapulungan. Kaya ang panawagan ni Representative Luistro sa law enforcement agencies, tiyakin ang pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa Senado. Ilang araw ito bago ang pre-trial sa susunod na linggo.
Ayon pa kay Representative Luistro, may pakikipag-ugnayan ng ginawa ang liderato ng Kamara para naman matiyak ang seguridad ng House prosecutors, mga testigo at ebidensya para sa napipintong impeachment trial kay VP Duterte. Samantala, may tiwala naman ang House Prosecution Panel sa kahit sinong maihalal bilang presiding officer ng impeachment court. Sa gitna ito ng ulat ng posibilidad na maupong presiding officer si Senator Chis Escudero. Ito namang impeachment trial na ito, this is not a question of who is the presiding officer, who are the senator judges, who are the public and the private prosecutors. No. By impeachment trial, we're trying to exact accountability to the public officials. Whether it is acting SP Win Gatchalian or Senator Chis Escudero, who will be presiding the impeachment trial. In behalf of the prosecutors, we are expressing our faith and confidence to this accountability mechanism. Sa ilalim ng Senate leadership ni Senator Escudero, nai-archive ang articles of impeachment ng Kamara ng 19th Congress laban kay Vice President Duterte. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakapasok na ang tulong sa bayan ng Lanzarangani ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tiniyak ng ahensya, mas mapapabilis na ang paghahatid ng tulong sa mga residente doon sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So, ibig sabihin nito, na-access na natin lahat ng mga hardly hit areas. So, in the next, today and the next 2 days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage, especially dito sa Glan area. Tuloy-tuloy na ang papapadala ng mga tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, napasok na ng kanilang mga tauhan ang bayan ng Glan Sarangani. Nahatira na ito ng pagkain, malinis na inuming tubig at non-food items. Ayon sa DSWD, malaking tulong ang muling pagbubukas ng mga kalsada dahil mas mapapabilis nito ang pagbiyahe ng mga supply at paghatid ng mga ayuda sa mga apektadong pamilya. Nauna nang nagpaabot ng panawagan ang mga residente at lokal na pamahalaan ng Glan na madaliin ng karagdagang tulong sa kanilang lugar dahil sa pinsalang iniwan ng lindol sa kanilang komunidad. So ngayon wala na talaga kaming pera, wala na namin makain. Kaya nagpunta na lang kami dito. Sana masilip nyo kami dito sa Glan. No? Kami na nasa dulo-dulo ng mapa ng Pilipinas, Municipality of Glan Sarangani. Nasalanta kami ng napalakas na lindol, so wala kami ng tulong. Yung munisipyo namin wala na, sira na. So yung mga tao namin, marami pa masyadong kailangan na tulong. Ngayon nga, marami pang masyadong hindi nakuha ng mga bangkay ng mga nasalanta ng landslide, natabunan. So marami pa sir. Wala pa tayong nakukuha ng mga tao na natabunan ng landslide kasi inuna muna natin yung mga daanan na makadaan kasi yung iba, emergency cases, yung may mga sakit, hindi makadaan. So marami pa sir. Ayon kay Assistant Secretary for Resource and Logistic Management Leo Quintilla, unti-unti na ang pagpasok ng mga tulong at inaasahan na simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na 2 araw, maihahatid na ang pangangailangan ng pamilyang naapektuhan sa lugar. Aside from Glan, also yung Balot Island. Nare-reach na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer. At the same time, the Philippine Coast Guard. And also another area in Davao, the Jose Abad Santos. So, nagkaroon na rin ng access. So, yun po, mapupush through na natin, mapapunch through na natin yung ating mga food items, both food and non-food items. Habang target naman ng ahensya ang karagdagang 200,000 pang family food boxes sa Region 12 para matiyak ang tuloy-tuloy na pagkain para sa mga apektadong residente. At the same time, we're going to push mga non-food items pa rin natin, including mga tents. May request yung ating region around 300 to 600 tents. So, ipupush pa rin natin ito. Ito ay family tents and modular tents. May mga tao pa rin sa labas ng kanilang bahay at yun, nangailangan ng tulong. Ang mga bahay na idideklarang condemned o hindi naligtas tirahan ay ituturing bilang totally damaged houses. Dahil dito, maaaring makatanggap ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan ang mga apektadong pamilya upang makapagpundar muli ng kanilang mga tahanan. Bilang agarang tulong,
Magtatayo ng mga family tents na wind resistance at water resistant para sa mga residenteng hindi pa makababalik sa kanilang mga tahanan. Magde-deploy din ang ahensya ng mga mobile kitchen upang makapaghain ng mainit na pagkain para sa mga evacuee habang patuloy ang pagbangon ng mga komunidad. Kasabay nito, may nakahanda na ring ready-to-eat food packs, kabilang ang mga pagkain para sa mga sanggol at maliliit na bata. Tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ang operasyon ng mga mobile kitchen hanggang sa ganap nang makarecover ang mga pamilyang apektado ng lindol. Sa kabuuan, umabot na sa 21 million pesos ang halaga ng pondo ng ayuda na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Batay sa datos ng Disaster Response Operation Monitoring Information and Communication o DROMIC, nasa 15,000 family food packs na ang naipamahagi sa apektadong mga pamilya. Dagdag pa ang 4,000 na mga ready-to-eat food boxes. Patuloy pa rin ang ginagawang pag-abot ng ayuda ng ahensya sa mga naapektuhan ng lindol. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magre-realign ng pondo ang Commission on Elections sa COMELEC kaugnay ng isasagawang special elections sa 4th District ng Cavite sa Agosto. Kaugnay ito ng pagkakaalis kay dating Congressman Kiko Barzaga. Ayon sa COMELEC, hindi pwede na walang halalan para dito dahil maaari silang i-cite for contempt ng Korte Suprema. Ito ang balita ni Dante Amento. Ako'y sumulat kay Presidente through the Executive Secretary at tayo po'y humihingi ng tulong para sa more or less 191 million, almost 200 million na kailangan ni COMELEC. Aabot sa 191 million pesos ang kailangang pondo para sa special elections sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite upang punan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Kiko Barzaga. Gagawin ang halalan sa August 29 na ngayong taon. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sumulat na sila sa palasyo para humingi ng supplemental budget. Tugon ni Palace Press Officer Claire Castro, may pondo naman umano ang komisyon. Kinausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo. Pero nilinaw ni Chairman Garcia, wala silang pondo na nakatalaga para sa special election. Wala po kami nakahandang budget sa aming pong binigay na budget for 2026. Siguro po, yung sinasabing meron naman pa tayong budget, baka yung kakailanganin naming maghanap ng savings. Subalit dahil mandato nila ang pagsasagawa ng eleksyon, gagawa nila ito ng paraan. Anya posibleng mag-realign o maglilipat sila ng pondo. Maaari din naman na tumulong ang lokal na pamahalaan ng Dasmariñas, Cavite para sa budget. Siguro po ang pinakamalapit na pwede namin gawin base sa aming pagpupulong, magre-realign kami ng budget mula sa existing budget namin. Ibig sabihin kung may mga dapat na i-procure na pwede naman ipagpalibad, hindi muna namin ipoprocure. Binigyang diin ng komisyon pwede silang i-cite for contempt o patawan ng parusa ng Supreme Court kapag hindi sila nagsagawa ng halalan. Aminado ang COMELEC kung sila ang tatanungin, bukas sila sa panukala na sa halip na mag-eleksyon ay itulong na lang sa Mindanao ang pondo. Pero dahil sa pinakabagong desisyon ng Korte Suprema, obligado anya silang magdaos ng halalan. Sinabi talaga ng Korte ng kataas-taasang hukuman mandatory to fill up the position by a special election. Number 3, ang sabi, only the COMELEC has the authority, no longer Congress, to call for a special election. And number 4, mandato ng konstitusyon. Sa July 15 hanggang 17, isasagawa ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa special election sa Cavite. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan 18:10 na nagsasabi, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig
ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.